na nahango sa tunay na pangyayari. Pinapayuhan ng lahat na huwag itong gayahin at patnubayan ng mga magulang ang mga bata sa kanilang panonood. Nakakita ka na ba ng lalaking nagbubuntis at nanganganak? Kaya mo na bang magsarili kahit 2 araw ka palang nabubuhay? Magagawa mo bang magbuntis ng 100 anak at sa likod mo pa sila dadalhin? Di ka kaya mabinat kung ang ipapanganak mo buntis agad? Titira ka ba sa mataong lugar na lahat ng mga kasalubong mo kapatid mo? Pasko na, malamig ang simoy ng hangin. Masarap maglabing-labing. Pero ingat, dahil baka dumami ang supling. Gaya ng mapapanood nyo ngayong gabi, ang tindi ng dating dahil di uso ang family planning. Pagkwentuhan natin dito sa Pops Amazing Story. Ang kwento paramihan ng lahi. Isa-isang mga anak, di paawat hanggang di nasisipat ang top amazing story for the week. Humayo na tayo para makarami. Ito na ang amazing story number 5. Ang tatay kong nanay. Ang Tasmanian Devil na ito ay buntis. Naghahakot siya ng mahihigaan sa lungga. Dito sa Australia, tulad ng demonyo, sa ilalim ng lupa sila nakatira. Pero imbis na apoy, komportableng higaan ang gusto nila. Pero kahit gaanong kalambot ang higaan nila, wala itong magagawa para mabawasan ang sakit ng panganganak. Joey ang tawag sa mga anak nila na maliit pa sa butil ng bigas. Isipin nyo, kapag ganito mga anak ang tao, edi mas madali sa mga nanay. Halos kasing laki lang ng ping-pong ball ang sanggol nila at ang bigat ay 1/10 of an ounce. Para sa Tasmanian Devil, may kadalian ang mga anak. Pero para sa mga inakay niyang Joeys, medyo mahirap. 30 ang kanyang anak, 4 lang ang dede niya. Saan sususo ang iba? Pwede ba sa nanay ng iba? Siyempre, agawan silang magkakapatid. Dahil lang unang 4 na makakadede, yun ang mabubuhay. Dusa para sa Joey ang lumaki. Sanggol pa lang siya, pero nakikipaglaban na siya. Sa mga nabuhay, cheers! Sa mga namatay, goodbye! Dahil kakainin ang mga inakay ng kanilang nanay. Iba-iba lang ang paraan ng pakikipaglaban nating lahat. Pero iisa ang punto. Lahat tayo, tao man o hayop, kailangan makipagsapalaran sa buhay. Bawat human male, kailangan maglagay ng 500 milyon na similya. Sapat na ang ganong karami para makabuntis ng babae. At tulad ng Tasmanian Devil, ang pinakamabilis na makarating sa finish line ang panalo. At dahil iisa lang ang egg cell, ang ibang similya mamamatay na. Sa pagsilang ng sanggol, wala raw silbi ang mga lalaki. Pero isang hayop ang nagpabago sa ganitong paniwala. Ang seahorse. Ang kakaibang hayop na ito, may kakaiba ring paraan sa panganganak. Normal naman ang simula nila. Magkakakilala, magkakagustuhan at magiging mag-asawa. Monogamous ang seahorse. Ibig sabihin, isa lang ang partner nila.
Ang seahorse ang halos kakaibang hayop pagdating sa pangangalaga sa anak. Dahil ang lalaki sa kanila ang nagbubuntis. Siya ang nagdadala ng egg cell, kaya siya ang nagbubuntis at nanganganak. Ang tiyan ng seahorse na lalaki kayang magdala ng 500 na seahorse babies. Kaya tao, kaya seahorse, ang pagbubuntis hindi madali. At hindi ito nararanasan ng mga human fathers. Kaya naman naimbento ang empathy belly. Kapag isinuot nila ito, mararanasan nila ang may daladalang additional na 30 pounds. Tataas ang blood pressure nila, pati pressure sa bladder. At para maramdaman mo ang tuluyan ng hirap ng isang nagbubuntis, isuot mo ang empathy belly ng isang linggo. Ngayon, alam mo na kung paano maging lalaking seahorse. Kung ganun kahirap magbuntis, iisipin niyo siguro, kontian lang ang anak. Mali kayo dahil konti man o marami ang anak, ganun pala yun ang hirap. Mararanasan yan sa pagbabalik ng Rap! Amazing Story! Tulad sa tao, may mga hayop na matipid manganak. Meron namang ubod ng sipag. Pwes, matipid ka man o masipag, kailangan mo ng tiyaga. Iluluwal na ang Amazing Story number 4. Solong anak, todong manganak! Ang kiwi ay hindi pangkaraniwang ibon na makikita sa kagubatan ng New Zealand. Sa kabilang sila, lumalabas. Hindi sila nakakalipad at nasa dulo ng tuka ang ilong nila. Effective gamitin sa paghahanap ng bulate. Kakaiba ang paraan ng pagpaparami nila. Ang paggawa pa lang mismo ng baby, pahirap na. Wala silang pakpak kaya mahirap magbalanse. Ang kiwi ay isa sa may pinakamalaking itlog sa buong mundo. Halos sakupin nito ang maliit na katawan ng kiwi. Kaya kahit papano, kailangan niyang iire. Ito, talagang masakit ito sa kiwi. Mantakin mo naman, ang laki ng itlog niya kumpara sa manok. 10 beses ang laki nito. Isipin mo, kung sa tao mangyari ito, 20% ng body weight mo ang timbang ng baby mo. Kaya kapag nanganak ka, ang baby mo may bigat na 30 pounds. Isipin nyo, ang isang ina na nanganak ng 23 pounds sa Tennessee. Ang sanggol na ito, halos 1/4 ng timbang ng isang 9-year-old na bata. Malaki siyang bata, pero hindi pa rin siya katulad ng kiwi. Dahil kapag nakapangitlog ang isang kiwi, hindi pa raw nagtatapos ang lahat. Kailangan itong limliman ng lalaking kiwi. Pahinga naman ang mami dahil sa hirap ng pangingitlog. Ang paglilimlim, kasing hirap din ng pangingitlog. Halos hindi umaalis ang lalaking kiwi sa pugad. 80 days niya itong lilimliman. At bago pa mapisa ang itlog, 20% na ng body weight niya ang nawala. Bakit nga ba ganito katyaga sa pagbabantay ang kiwi sa itlog niya? Hindi sila katulad ng ibang ibon. Maraming mangitlog, pero alagain ng maraming araw ang mga inakay. Ang kiwi, 2 araw lang pagkatapos niyang mapisa ito, pwede nang magsarili. Ang mga rabbit o kuneho may kakaibang talento sa pagpaparami. Ang kailangan mo lang, madamong lugar at isang magkaparehang rabbit. Ayos na! At kung nasa kondisyon pa ang rabbit, kaya niyang magkaroon ng bagong pamilya buwan-buwan. Kaya nilang gawin ito ng paulit-ulit kahit umabot pa ng 1 dekada. Isipin nyo kung ang tao katulad ng rabbit magparami. Ang isang mag-asawa kayang magkaanak ng isang baby sa 1 taon. Pero ang rabbit, pwedeng magkaroon ng 6 na babies buwan-buwan. At 6 na buwan din lang para magbuntis din ang 6 na babies na yon. Sa 1 taon, pwede tayong magkaroon ng extended family na 414 babies. Bakit ba hindi pwedeng magparami ang tao katulad ng rabbit? Kaya kasi ng rabbit maglabas ng maraming egg cells buwan-buwan. Ang tao, 1 egg cell lang
at 10 beses ang tagal nito bago lumaki. Pagkatapos ng 38 weeks, saka palang manganganak ang tao. 600 times naman ang laki niya kumpara nung egg cell pa ito. Noong 1859, isang Australian farmer ang nagpakawala ng 2 dosenang rabbit sa bukid. At sa loob ng 6 na taon, dumami ito ng 22 milyon. Hanggang ngayon, nananalanta sa Australia ang mga rabbits na ito. Hindi nakapagtataka na ang mga Australians naghahanap na pwedeng ipalit sa Easter Bunny. Alam niyo ba kung saan nakuha ang idea ng Easter Bunny? Sa ancient Europe, ang rabbit ay may mga koneksyon sa pagan goddess of fertility na si Oistre. Tuwing panahon ng tagsibol, may inutusan siyang mga bunnies para mag-alay ng itlog sa kabayanan. Isa itong palatandaan ng panibagong buhay. Doon nakuha ang Easter egg hunt. Ang Easter ay galing sa Oistre. Kung karamihan nagbubuntis at yan, sa susunod, makakakita kayo ng nagbubuntis sa likod sa pagbabalik ng Cops Amazing Story! Ang mga balyena, kalahi din natin. Kaya sa tiyan din nila dinadala ang mga sanggol. Pero ang mga palaka, kataka-taka. Dahil pag nagbubuntis sila, sa likod ang karga. Babaliktad ang mundo nyo sa Amazing Story number 3. Ikaw sa harap, ako sa likod. Isang heavy gut na hayop ang heavy din sa pagpaparami. Ito ang Southern Right Whale o balyena. Bago pa lang manganak ang whale, nilalangoy na niya ang 4,000 miles para puntahan ang gusto niyang pag-anakan. Ang New Zealand's Subantarctic Islands. Ang maligamgam na tubig na ito ang magandang palakihan ng anak. Maikli lang magbuntis ang Southern Right Whales. 12 months lang ang kailangan para maging isang 2,000 pounds na calf. Sa tao, 9 months ang kailangan para maisilang ang sanggol na 7 pounds lang ang laki. At dahil sa sonogram, makikita natin na unti-unting lumalaki ang baby sa tiyan ni mami. Ang sonogram ay nagpapakita ng larawan ng nasa loob ng katawan through ultrasonic sound waves. Isipin nyo na lang kung ang Southern Right Whale ang magpapa-ultrasound. E di, isang dambuhalang baby balyena ang makikita natin. Kaya naman, isang beses lang siya nagbubuntis kada 3 taon. At pagkasilang ng sanggol, mas lalong mahirap ito sa inang balyena. Tuturuan niya itong huminga ng tama sa tubig. Hindi pa kayang lumutang ng baby balyena, kaya kailangan niya itong pasarin sa ibabaw para kumuha ng hangin. At kapag marunong na siyang huminga, pwede na siyang dumede sa mami balyena. Tanging gatas lang ng ina ang pwede niyang inumin. Alam niyo ba na ang iniinom na gatas ng calf sa isang araw? Higit pa sa gatas na iniinom ng human baby sa isang taon. At dahil lumalaklak siya ng maraming gatas, mabilis siyang lumaki. Doble ang inilalaki niya sa isang taon. Pero may mas malaki pa pala sa Southern Right Calf. Ito ang Blue Whale Calf. Doble ang laki niya kumpara sa Southern Right Calf. Siya ang tinaguriang biggest baby sa buong planeta. 3 tonelada ang bigat. At 9 na beses ang inilalaki niya sa isang taon. Paano kaya kung ganito ang tao? Sa unang birthday pa lang, 60 pounds na siya. Ito ang karaniwang bigat ng 10 years old na bata. Nakamamangha na ba sa inyo ang Blue Whale? Aba, may mas nakamamangha pa sa kanya. Isa sa hindi pangkaraniwang pagbubuntis ay ang Suriname Toad. Ipapakita ni Becky Chokwet kung paano nangyayari ang birthing rituals ng Suriname Toad. Umaasa ang Honolulu Zoo na hindi magtatagal. Dadami pa ang Suriname Toadlets dahil in the mood at feeling romantic ang 2 Suriname Toads na si Dwayne at Darla. Para rin silang mga tao.
may ligawan din. At kapag marami ng egg cells si Darla, aba, oo na kagad ang sagot niya. Kaya naman, hindi na sila magpapatumpik-tumpik pa. Yayakapin na ni Dwayne si Darla. At sabay silang lalangoy pataas. Paikot-ikot sila. At kapag narating nila ang taas, saka sila magpapakawala ng similya sa tubig. Mape-fertile ito. Mabilis na lalangoy si Darla sa ilalim. Sasaluhin niya sa likod ang mga mahuhulog nilang mga itlog. Ang hormonal changes na ni Darla ang bahala para maisilang niya ang mga toadlets nila ni Dwayne. Kung ang tao ay katulad ng Suriname toad, kailangang handa kang manganak ng 100 babies na manggagaling sa likod mo. Araw-araw, halos 350,000 na bata ang isinisilang sa mundo. At may halos 16.5 million per year. May pumayag pa kayang babae na manganak kung tuwing mabubuntis ka, sa likod mo ito dadalhin. Iba-iba ang paraan ng pagbubuntis ng mga hayop. Iba-iba rin ang dami ng anak. Ang iba pa, sabay-sabay at magkakamukha. Abangan at ililikha sa pagbabalik ng Hops Amazing Story! Ang panganak ng kambal o mas marami pa, di na paplano at kusang dumarating. Pero may mga hayop na tuwing manganganak, laging quadruplets at meron namang isinisilang pa lang, buntis na. Oras na nila sa Amazing Story number 2. Apat-apat, tulagan! Pangkaraniwan na sa Texas ang nilalang na ito. Ang 9-banded armadillo. Hindi siya nakakagulong na parang bola, na katulad ng kanyang pinsan na 3-banded armadillo. Pero may iba siyang galing. Ang armadillo na ito, malapit ng manganak. Ang maganda sa kanila, pwede nilang planuhin ang pagbubuntis. Pwede nilang i-delay ang paglaki ng isang fertilized embryo hanggang 3 years. Kaya kung busy siya at maraming racket o tagtuyot at kulang sa pagkain, magagawa niyang wag munang magbuntis. Pero hindi lang yan ang nakamamangha sa nilalang na ito. Ang armadillo, tuwing nanganganak, 4 dapat na identical quadruplets. Dahil ang single embryo nila, nahahati sa 4 bago pa lang ito lumaki. Kaya kung hindi 4 na magkakamukhang lalaki, 4 na magkakamukhang babae ang anak niya. Lokong-loko ang mga Texans sa armadillo. At itong si Diglett, nakakilala pa ng katulad niyang quadruplet din. Hindi man identical ang batang quadruplets na ito. Ganun pa rin, 4 pa rin silang halos magkakasabay na ipanganak. Hindi pangkaraniwan sa tao ang manganak ng 4. Pero tumataas na rin ang bilang sa Amerika ng nanganganak ng kambal, triplets o quadruplets. At ayon sa pananaliksik, artificial fertilization ang dahilan. Para tumaas ang percentage sa pagbubuntis, naglalagay ang mga doctors ng higit pa sa isang fertilized embryo sa sinapupunan ng babae. Kaya naman nagkakaroon ng multiple births. Si Mr. and Mrs. Vasilyev ng Russia nagsimulang magpamilya noong 1725. Pagkatapos ng 40 years, nanganak si Mrs. ng 16 pairs na kambal, 7 sets ng triplets at 4 na sets ng quadruplets. World record ito. 69 lahat ang anak nila. Sorry na lang at di armadillo si Mrs. Di niya pwedeng i-postpone ang pagbubuntis. Tagsibol na, maraming namumukadkad na mga bulaklak. May isa ring nilalang na nakatakdaring magparami. Ang mga aphids. Ang aphids ay may mabilis at nakatatarantang life cycle. Pagkatapos nilang mapisa ang itlog ng winter, handa na naman silang magparami. Ang isang babaeng aphid kayang magkaroon ng 41 na anak sa buong buhay niya. At kapag lahat na buhay ang mga ito, sa susunod na summer, bilyon-bilyon na ang dami nila.
Malamang malibing na ang isang lugar ng 14 feet sa dami nila. Mabilis magparami ang mga aphids dahil 3 linggo lang ang itinatagal ng buhay nila. Kaya ipinanganganak ang mga aphids na buntis na. Ang lupit, paglabas pa lang ng mga anak mo, lola ka na agad. Ang matindi pa nito, kahit wala kang boyfriend o asawa, magbubuntis ka. Ito ay dahil parthenogenetic ang mga aphids. Ibig sabihin, pwede ka magbuntis kahit wala kang lalaki sa buhay. KJ, hindi mo man lang maranasan ng date at ligawan. Ang mga reyna at hari ng lahian uupo na sa trono ng top amazing story natin for the week. Sa pagbabalik ng Top Amazing Story! Pag marami ang anak mo, di mo maalagaan ng husto. Magiging marumi sila at gusgusin. Sa hayop, iba. Kung saan marumi, doon sila dumadami. Sasakupin na ang top amazing story natin ngayong gabi. Sobrang dami! Sobrang dumi! Ang mga nilalang na ito nakatira sa ilalim ng clay castle sa African Plains. Sila ang mga termites. Aabot sa 5 milyong termites ang nakatira sa bahay na ito. Pero ang bigatin dito, syempre, ang reyna. Ubod siya ng laki. Magang-maga ang katawan na punong-puno ng itlog. Halos hindi na siya makakilos. Hindi naman niya kailangan dahil pinagsisilbihan siya ng mga pinagkakatiwalaang alalay. Lahat ng gumagawa rito, mga anak niya. Nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng pheromones chemical na inilalabas niya para malaman ng utos niya. Pinipigilan ng reyna ang mga anak na mangitlog. Siya lang ang may karapatan. Isipin niyo kung ganito ang ginagawa ng tao para makapagparami. Ang mga nanay natin ay 60 feet ang taas. Kaya niyang manganak kada 15 segundo. Kaya aabot ng 30,000 ang baby niya sa isang araw. Sa bilis at dami nito, mapupuno niya ang Araneta Coliseum sa isang iglap. Mantakin mo, ang isang syudad na may 5 milyon na tao, na iisa lang ang nanay. Tiyak, walang magliligawan. Walang magkakagustuhan dahil lahat ng makakasalubong mo, kapatid mo. Akala nyo ba, insekto lang ang kayang mabuhay ng ganyan sa syudad? Meron pang isa. Ito ang gamol na mole rat. Katulad ng termites, sa ilalim din sila ng lupa nakatira. Doon sila naguhukay ng lungga nila. Siya ang pinaka-reyna sa pabilisang magparami sa syudad. Si Queen Mole Rat. Kaya niyang manganak kada 3 buwan sa loob ng maraming dekada. Nagpapalahi siya sa panganay na anak na lalaki. At katulad ng termites, siya lang ang pwedeng manganak. Pinipigilan niya ang ibang babaeng daga na manganak. Kontrolado niya ang lahat ng mole rats. Pheromones din ang gamit ng komunikasyon nila. Kumakalat ang pheromones na ito sa lahat na nagpupunta sa kanila. Pero hindi pa rin sila uubra sa pagiging breeder ng isang ito. Narito sa loob ng kwartong ito ang pinakamatindi talaga magparami. Hindi siya tao o reyna ng hayop, kundi isang parasite. Nasa loob sila ng katawan ng tao, ang tapeworm. Ang parasite na ito ang pinakamaraming manganak na nilalang sa balat ng mundo. Kung ikaw ay parang tapeworm manganak, mapupuno mo ang buong New York City sa loob ng 2 linggo. Milyon ka kasi kung manganak sa isang araw. At kung infected ka ng tapeworm, malamang meron ng milyong-milyon dyan sa katawan mo. Ang buhay ng tapeworm ay kailangan makain ng itlog niya ng ibang hayop. Kaya kapag nakakain ang tao ng hayop na may tapeworm, magkakaroon na rin tayo nun. Pero maliit ang tsansa na mangyari yun. Kaya naman naglalabas ng maraming itlog ang tapeworm dahil nagbabaka sakali siya na may isang itlog ang swertihing makapunta sa ibang bahay. Ang iba, dito bumabagsak sa National Parasite Collection sa Beltsville, Maryland. Ito ang Dipilobothrium. Ito ang pinakamalaking human parasite.
Isa itong intestinal parasite na may haba ng 75 feet. Pwedeng hindi mo malaman na meron ka pala nito sa tiyan. Halos may 50 million na katao sa buong mundo ang infected ng parasite na ito. Hindi lang pala ito hari ng sipag magparami, hari pa ng dumi. Kaya huwag balitin ang mga yan dahil malaki ang perwisyong pwedeng idulot sa atin. Pagmamalaki ko ulit sa inyo ang mga amazing stories natin ngayong gabi. Ang tatay kong nanay! Tolong anak! Tolong mga anak! Ikaw sa harap! Ako sa likod! Apat-apat! Lola agad! Sobrang dami! Sobrang dumi! Nakita natin ang mga hayop. Walang pakundangan kung magparami. Huwag sana tayong tumulad sa kanila na di nag-iisip at sa halip, mag-anak lang ng kaya nating buhayin. Next week, panibagong labanan na naman ang dapat niyong abangan sa ating kwentuhan dito lang sa Hops Amazing Stories!